hindi niya ginawa single. Ang ganda ng The Wind guys, saka Till the End of Time. Sobra, pakinggan nyo na lang guys please. So cold, how can you be? Tadaan! Wow! Welcome back to our YouTube channel, Music World Music. So yan guys, magbubukas tayo ngayon guys ng isa sa mga favorite kong album. Galing sa favorite kong artist, si Mariah Carey. So ito guys yung pangalawa sa pinaka-paborito kong studio album na nagawa niya. Kasi nahirapan ako guys mag-rate ng aking top 3 sa kanyang mga studio album. Sino ba guys yung mga nakaka-relate guys? Basta yung number 1 ko talaga, Daydream. And yung dalawa, pinag-aawayan niyan guys ng lumabas na siguro dito sa iMac. Pasensya na guys may biglang sumulpot na kung ano-ano. Hindi ko alam, hindi ko masyadong napansin kanina pag operate ko nito. Parang nakaset ata siya sa mga effects. So, nasaan na ba tayo? Yun na nga guys, sa top 2 and 3. Pag nagkaganon kami, lumalabas ng mga balloon. Sibaso na lang natin. Yung top 2 and 3 ko talaga guys, nahihirapan ako kasi ano ba? Debut album ba? Or Emotion? So ito na yun guys. Bubuksan natin yung pangalawa sa paborito kong album niya na Emotion. Grabe. Bosesan. Isa to sa mga nagawa ni Mariah, ayaw niya nang ipakanta sa ibang artist. Ayaw niya ipakanta sa ibang tao yung kanta niya. Ganun ang literal na bosesan talaga yung album na to. Sino ba yung mga fans ni Mariah dito sa ating YouTube channel? Kung avid fan kayo ni Mariah, alam nyo kung ano mga pinagsasabi ko ngayon. From track number 1 up to track number 10, yung last track sa album na to. Grabe yung power ng boses ni Mariah dito. Sa tulong yan guys ni David Cole. And sila nila Walter Afanasieff. And nagtulong-tulong talaga sila kasi shinokis talaga dito guys yung boses ni Mariah. Diba? Track number 1 pa lang guys, diba? Emotion. Iconic, diba? And number 2 yung And You Don't Remember. Wow. Yung mga single na nilabas dito, literal na wow na talaga. Plus yung mga hindi niya nagawa ng singles, grabe guys. Pakinggan nyo tong album na to. Yung non-single guys, na paborito ko dito guys is yung Till the End of Time, The Wind, and yung You're So Cold. Grabe yan yung introduction ng track na to. Pakinggan nyo, grabe. Parang yung, di ba yung literal na gymnastic, nag-acrobatic. Parang ganito si Mariah sa album na to. And you make it happen. If it's over, wow. And yung kanyang pinaka-favorite kong ballad sa album na to guys, yung Can't Let Go. Na hindi nag-number 1 pero grabing ganda. Sobrang ganda. Panoorin nyo guys yung Can't Let Go na music video. Grabe. Ganda. Yun yung masasabi mong tunog 90s talaga. Pag napakinggan nyo yung melody, yung basta yung buong showcase ng Can't Let Go. And yan na nga, If It's Over, collaboration with Carole King.
kung hindi ako nagkakamali. And then, andito rin guys yung mga To Be Around You, So Blessed. Ang ganda ng So Blessed, guys. Halos lahat. Meron to guys, 10 tracks. Walang tapon. And by the way guys, so ang daming praise ko guys sa album na to kasi ganun siya kaganda. And walang makakatapat talaga kay Mariah nung 90s. Sa kanya talaga yung buong erang yun. Kung pwede siyang putungan ng crown sa music industry around the world, goes to Mariah Carey. From debut album to Rainbow. Grabe. May pahabol pa yung Glitter. Hindi lang sumikat pero yung pag-start ng 2000, yun yung parang kakabit ng 90s, diba? Ng era ng 90s, yung Glitter na nag-flop. Pero grabe yung boses doon. Parang pwede mag-showdown guys yung Emotion album saka yung Glitter sa album na bosesan talaga. Although yung first album, yung debut album, talagang naipamala siya talaga yung grabing boses talaga din. Kaya nga parang naano siya guys, yung parang yung mga audience, yung mga tao noon parang nagka-interest sa kanya kasi parang ang tagal ni Whitney na nag-reign sa kanyang, di ba, yung trono ni Whitney talagang siya may pinakagrabing vocal sa artist na may ganong klaseng quality ng boses, di ba, si Whitney. Kasi iba naman yung si Celine, iba naman yung kanyang genre, pero although vocalist talaga yung power ng boses din ni Celine, grabe din. Pero yung masasabi mong kalinyada ni Whitney, Mariah, yan sila. Arita, yan ang mga genre nila. Yung mga pwede mong showdown. Kung may gagawan mo sila ng show, pwede mo pagtapat-tapatin Arita, Whitney, and Mariah. Ganoon. Noong 90s yan na talagang kahit yung mga bagong usbungay ng mga artist, isa si Mariah sa mga tinitingala at nirerespeto nila. Kasi na-inspired sila sa, hindi lang sa boses talaga, yung kanyang work ethics, grabe. Talagang pwede mo i-idolize. And ang alam ko nung 90s, every year, hindi siya nawawala ng album. Every year yan. And may mga halos nagsasabay pa nga kung hindi ako nagkakamali. And iba pa yung mga naging like non-studio album niya, like yung Christmas album niya. 'Di ba? Nung 90s, mayroon siyang isang Christmas album na nilabas. And then yung kanyang compilation album. At I think parang 2 compilation album ang nailabas niya nung 90s. Yung kanyang number 1 album, and then yung The Greatest Hits album. Wala ba dito sa akin? Basta yung may hawak siyang Butterfly. Kasi ang dami naglabasan ng mga compilation album niya, pero iba pa rin yung original Greatest Hits album. Yung may hawak siyang Butterfly. Sana magawa nyo ng plaka kasi ang ganda talaga noon. And then yung number 1, kumbaga, para sa akin, iba yung dating sa akin, no? Parang, although deserve niya naman magyabang, di ba? Pero yung lahat ng nadoon sa album ng number 1, yun yung kanya pinagtrabahuhan. Lahat yun ay number 1. Kahit nga yung mga bonus track doon guys, the best. Like yung I Still Believe, Whenever You Call with Brian McKnight, and then yung upbeats na Sweetheart, kung hindi ako nagkakamali. And then yung European and Asian edition na may bonus track guys na Do You Know Where You're Going To. Grabe yung track na yun guys. So guys, gusto ko sabihin yung buong 90s na yun, grabe yung iniwang marka ni Mariah nung buong 90s na to the point na pati si Whitney and Celine medyo napaganon. Although ano naman sila, sports lang naman kumbaga. Siyempre may kanya-kanya naman silang technique and nagkakataon lang na siyempre music is business. May mga iringan, mga ganon. Pero kasi naman ako, lahat naman yan na irespeto natin kasi iyan yung mga nag-iwan sa atin ng mga gandang memories and nadala natin hanggang sa pagtanda, di ba? Especially si Whitney, ang daming mga good memories sa mga song natin. Hindi natin maikakaila kahit hindi mahilig sa mga ballad din pag narinig mo isa sa mga kanta ni Whitney noon, talagang maaalala mo, may maaalala ka na parte ng buhay mo habang napapakinggan mo yung mga kanta nila.
sa akin si Mariah, grabe yung impact talaga ni Mariah sa akin. And siya yung number 1 favorite artist ko talaga. Next, Debbie Gibson, Mariah Carey. Ganun. Silang dalawa. So yun guys, buksan na natin yung pangalawa sa favorite kong studio album ni Mariah noong 90s, itong kanyang Emotion. And ito guys ay release noong 1991. O diba? Yung debut album 1990, ito naman 1991, diba? Walang pahinga. Every year guys, may bago siyang nilalabas. Kaya talaga, tinarabaho niya talaga kung ano may kinalalagyan niya ngayon. Tinarabaho niya talaga ng todo. Yeah. Sa tulong ni Mottola, CEO ng Columbia Records, Sony Music. So, yan. Tulong-tulong sila. Mottola, Walter Afanasieff, saka siya. Silang tatlo. Kung bakit ngayon si Mariah ay icon na. Legendary. Talagang habang buhay. Kumaga, kahit yung mga anak niya may experience yung legacy na may iwan ni Mariah dito sa mundo. Talagang kahit yung kaapo-apuan ng mga anak niya manginginabang. Kasi sobrang sobrang sipag. Imagine, halos lahat ng mga song niya sa album siya ang gumawa. Songwriter, di ba? Plus yung kakaibang boses ni Mariah, di ba? Pagpasensya nyo guys, yung aso maingay. So yung buksan na natin, ito guys ay limited edition guys. Ito ay exclusive ng Vinyl Me Please. Yan. Vinyl Me Please. So nakalagay dito guys is Mariah Carey Emotion first vinyl reissue Carey's 1991 Sophomore LP featuring Emotion and Can't Let Go, pressed on exclusive 100-gram translucent tan and black smoke vinyl, remastered by Cian Brennan Battery Studios. Okay, so exclusive edition. Nilabas siya guys ng Vinyl Me Please VMP. So ito guys ay factory sealed pa up to now. Kasi meron ako nito guys yung OG, yung first press na tinatawag, meron ako nun guys. I think parang may 2 copies ako nun. So hindi ko talaga to binubuksan. So ngayon, bubuksan natin. Ayan guys, kakaiba yung yung name. Para naka-embossed siya guys, nakamarka talaga, di ba? Gold. Yung original press nito guys, yung literal na naka-print lang yung name. Ito guys, di ba? As in gold talaga siya mababakas mo talaga yung So, special edition kasi guys. Yung tinatawag na special edition, mga limited edition. Kumaga, may sariling design ng album. Dito nakaprint yung Vinyl Me Please. And numbered siya guys. So, numbered pala ito. Diba? Pang number 01445. Ito guys yung number ko guys. Ito yung number. So yan guys, buksan na natin. Spine. Hindi to guys gatefold. Back cover. Track list. Front cover. Isa sa mga iconic cover guys na nagawa ni Mariah. After debut album, diba? Obviously, Emotion, diba? Para na kayo mag-interpret. Basta Emotion. Ito yung ginawa niyang cover. Feel na feel niya talaga. Kasama yung hangin habang. Pakinggan nyo guys yung The Wind. Bagay sa cover na to. Sayang hindi niya ginawa single. Ang ganda ng The Wind guys. Saka Till the End of Time. Sobra. Pakinggan nyo na lang guys please. So yan. Buksan na natin. Gunting. So cold. How can you be so cold? Ang ganda ng So Cold na yun. Upbeat siya guys. Pero yung introduction ng So Cold, grabe.
So bali guys, wag niyo nang punitin guys yung yung plastic niya kasi ito na magsisilbing protection ng plaka. So ito na guys, buksan na natin. Tadaan! Yan. Yung kanyang sign. Ito guys, yung mga lang naman to, mga lyrics ng song, and then ito naman yung mga behind music, kayong banda, yung kanyang mga backup singers, and then sa recording studio, yung mga lahat-lahat, andito na pati yung kanyang thank you sa mga fans, dedication, whatever, andito lahat, kompleto yun guys. Iyan ang kagandahan guys, ang physical album, may mga paganito, and may pa photo. So, kunin na natin yung plaka niya. Again, hindi ito guys gatefold. Medyo nagdikit na. Tadaan! Wow! Ganda! For the first time ko nakita ito ngayon guys. Bagay na bagay talaga sa album na Emotion Color ng plaka. Side 2. Ganda. MC, The Songbird Supreme. Emotion. Second studio album, 1991. And yung favorite track ko dito guys, yung Can't Let Go, The Wind, Till the End of Time, and syempre Make It Happen, and Emotion, di ba ang dami? Pero pinaka-favorite ko talaga dito guys, yung Till the End of Time, yung saka yung The Wind. Yan. Kasi ang dami ko nabanggit kanina, di ba? Nakakatawa. So yun guys. Yun lang naman. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe. And abang-abang guys. Kasi marami pa tayong gagawin dito sa ating YouTube channel. Mag-unboxing pa tayo ng marami. And music review, reaction videos. So abang-abang guys. Yung hindi pa nakakapag-subscribe, please guys, subscribe. And always be kind, MC. My second favorite studio album from Mariah Carey.